Inungkat po ngayon dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso, ito hong 2025 national budget na kung saan ay hinihingi po ni Congressman Toby Chanco ito hong report ng small committee na binabanggit na kung saan ito po ang pinal na nagretoke di umano ng pambansang budget at doon daw po nagkaroon talaga ng matinding singitan sa pambansang budget. So, sa isinagawang briefing dyan po sa House of Representatives na pinangunahan ng House Committee on Appropriations ay lantarang hiningi at diretsahan na sinabi ni Congressman Chanco dito po sa chairman o chairperson ng House Committee on Appropriations na si Congressman Michael Swansing. Kung nasa na yung small committee report, kasi doon detalyado yung paano yung mga di umano'y singitan at pagbabago ng pondo, mga kababayan. So, pero, parang wala hong ata maisagot itong si chairperson Swansing. Ito, panoorin po natin at yung pahayag ni Congressman Toby Chanco. An independent lawmaker naman si Navotas City Representative Toby Chanco humingi ng ulat ng small committee na binuo noong 19th Congress para mag-consolidate ng individual amendments sa 2025 House General Appropriations Bill. Pero, giit ni House Appropriations Panel Chair, Swansing, kasama na ang ulat sa House General Appropriations Bill o HGAP ang aprobadong panukalang pambansang pondo para sa 2025 ng Kamara. Gayunman, giit ni Congressman Chanco, libo-libo ang pahina sa HGAP at hindi madaling makita kung ano-anong budget line items ang dinagdagan at binawasan. I will mention why it is very important. Okay, ito may dalawang distrito, no? At sino ang nag-introduce ng amendment? May dalawang distrito, hindi naman to kasalanan ng congressman doon sa distritong yon. Ang NEP nila is 2.530 billion. And then, pagdating sa GAA, naging 20.999 billion. Isa pa, 1.508583 billion sa NEP. Pagdating sa GAA, 20 billion 795. Yan po ang binabanggit ni Congressman Chanco na kung saan ay grabe ho, no? May binigay ho siya ng mga ehemplo na kung saan sa isang distrito, 2 billion, naging 20 billion, lumobo ang pondo at wala hong kalam-alam ang congressman. Ang tawag ho dyan ay parking. Meron kang budget dyan, pero ipaparada sa iyong distrito yung budget niyan. Tapos sila na bahala mahala kung saang proyekto gagamitin. Itong pondo. So, from 2 billion, naku, grabe ho, 20 billion. Laki ho, no? Talagang, yun lang, gusto lang malaman. Pero ang sagot ho ni Congresswoman Swansing, nakapaloob na yan sa GAA, yung General Appropriations Act, yung malaking dokumento o libro. Pero sabi nga ho ni Congressman Chanco, libo-libo ang pahina ron Talagang napakahirap po tingnan at busisiin. So, hinihingi na lang sana yung small committee report para mas madali at madaling ma-check, makita at kung ano yung mga dahilan. Yun lang naman ho ang binabanggit ni Congressman Chanco. Pero samantala, bukod ho kay Chanco ay tumayo na rin ito pong si Caloocan City, Congressman Egay Irice at ipinagtataka niya ho mula po noong 2022, 2023, 2024 at ngayon 2025 ay laging nababago yung budget po na isinusumite ng Pangulo diyan po sa Kongreso. Di po ba? Ang sa pagkakatanda po ni Congressman Irice na matagal-tagal na, ito 13th year niya raw po, no? Na pagiging kongresista, ay sa kanyang pagkakatanda, wala pong presidente ang pumapayag na retokehin at baguhin ng mga mababatas yung isinumiteng panukalang budget. At sukdulang umabot pa ho yan hanggang sa kung ano yung aprobahan, di wala, reenacted yung budget. At inihalimbawa niya po dyan si Nanoy Pangulo, na ngay Congresswoman, Gloria Macapagal Arroyo, na
madalas talaga yung kanyang issue doon sa meeting panukalang pambansang budget, hindi po na-approve. Dahil sa mayroong babaguhin yung Kongreso pero ayaw ng Pangulo, wag na. So talaga nagmamatigas. Pero sa ngayon, sabi po ni Congressman Erice, talagang ito maitatala sa kasaysayan Bakit gano'n? Ang dami-daming sobrang pagbabago. Kaya ang tanong ni Congressman Erice, alam ba ito ng Pangulo? Ayun. Yun mga kababayan. Pero may sagot naman ito pong si Finance Secretary Ralph Recto. Ang sinasabi niya ay wala raw po ito sa kamay ng ehekutibo. At ang pwede lang daw po hindi raw tawag dito dagdag bawas, kundi ito po ay realignment. Inire-realign yung pondo na inilaan sa isang departamento o sa isang proyekto, ililipat sa iba. So ito raw po ay kapangyarihan ng Kongreso, sabi po ni Secretary Ralph Recto. So siguro ang pinakamainam talaga na magpaliwanag din dyan yung pamunuan ng House of Representatives at gayon din ng Senado. Siyempre sa BICAM sila po ang sinasabing di umani rumitoke sa nasabing pambansang budget. Pero bilang isang pangulo naman ng bansa, kasi ikaw ang pangulo, si Pangulong Marcos dapat ito sinabmit namin nung matapos ang pagbusisi ng dalawang kapulungan ng Kongreso, tapos na yung BICAM, tapos ibibigay sa kanya, kapag nakita mo na retokado masyado, pwede mo naman hindi pirmahan di ba? Ibibito mo or wala, hindi pwedeng pirmahan, ibalik mo sa Kongreso. Kung hindi po siya sasang-ayon, di po Pero lahat po nakalusot di po ba? Ibig sabihin ay sinang-ayunan o parang may tuturing na kinunsinte. O pwede, baka may basbas mula sa Pangulo, yung ginawang pagretoke o pagbabago, realignment, dagdag bawas dito sa mga budget na ito. Kasi inaprubahan ito, binusisi at niretoke, di umano, ni-realign ng mga politiko, ng mga kongresista at senador, yung pambansang budget. Pagdating sa Pangulo, siyempre bago mo pirmahan, babasahin mo pag binasa mo, nako mukhang iba ito sa isinabit namin pwedeng, hindi ko pipirmahan. Pwedeng gano'n. Pero ito, pakinggan natin mga kababayan, yung eksena na kung saan ay nagtataka po si Congressman Ega Erice. Bakit sa haba-haba rin po na kanyang pagiging kongresista, ngayon lang daw po siya nakaranas na parang matindi yung mga dagdag bawas dito po sa budget pero naaprubahan ng Pangulo. Ito, panoorin po natin. These budget cuts, the biggest, 3 years, 200 plus billion in 2023, 400 billion plus in 2024, and for 2025, 300 billion. Yes, just to correct. This is unprecedented. Yes. I've been in Congress for quite some time. This is my 13th year in Congress. Wala pong ganyang nangyayari. Mr. Speaker. Na binabawasan ng ganyang kalaki yung President's budget. Ano po kaya ang dahilan nito? Mr. Speaker, my understanding is that these are not budget cuts but realignments done by Congress, by both the House and the Senate. Ang makakasagot po niyan ay ang Kongreso, hindi ang Executive. The fact is, Mr. Speaker, is that the President today has withheld some appropriations passed by Congress. And these are realignments because they are not consistent with the Philippine Development Plan or the priorities of his administration. Yan po ang tanong ni Congressman Erice sa administrasyon at sumagot naman. Ito pong si Finance Secretary Ralph Recto na sabi nga kanina, pinapaliwanag ko, wala raw po sa kamay ng ehekutibo yung pag-re-realign o pagbabago, pagretoke sa panukalang budget. Ito po ay siyempre nasa kapangyarihan ng mga kongresista at senador. So maliwanag yan mga kababayan na kung saan talagang, pero kahit na niretoke yan ng mga kongresista at senador Pero kung ang Pangulo ay kumbaga sana matalas at talagang sabihin natin masinop at talagang mitikuloso. Pag sabihin, oy, ang layo na sa budget ko na inapprove yung isinabmit namin na NEP, yung National Expenditure Program, ayoko, hindi ko pipirmahan yan, baguhin yan.
kung may paninindigan ho ang Pangulo na ganyan. Kaso wala ho eh. Pagka in-approve, tapos ang kwento. May mga konting mga sinasabi, ewan ko kung... Pero wala po nangyari, di po ba gano'n, dire-diretso. At ngayon, eto na, sumambulat na. Yung mga sinasabing di umano'y pag-abuso sa mga pagpupondo sa mga, lalo na sa mga budget sa infrastruktura, di ba? Ayan na, yung flood control projects na kung saan ay talagang bilyong-bilyong piso ang sinasabing di umano'y pinagsamantalahan. At siyempre, yan po ay bunga ng mga pagretoke at singitan, realignment ng pondo ng ating bansa. Okay, sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo. Huwag niyo po rin kalimutan na i-like at i-share. Ito pong ating channel. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.